First Lady Lisa Marcos itinuturong utak ng pagsugpina kay VP Sara Duterte. NBI booking. Yan po yung ating bibigyan ng komento, reaction, opinion sa araw na ito. Muli po ako inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang masagana at mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. So yun na nga po mga tagapanood, no? Talagang gumugulo na po ngayon lalo ang sistema ng politika dito sa ating bansa. Biruin mo, pati First Lady ng Pilipinas nakikialam na po para lang mapatalsik at para lang magipit ang ating VP Sara Duterte. Booking na booking po ang galawan nila at mismong NBI ang nadulas patungkol sa kinalaman nitong First Lady Lisa Marcos. Mga tagapanood, panoorin natin yung full video at sama-sama natin bigyan ng reaction, komento at opinion, mga tagapanood. Matalino man ang matching, ngunit sa kasinungalingan, nabibisto din. Sa isang pambihirang pagkakataon, mukhang nabuko ng araw ang orihinal na plano ng ilang mga ahensya ng gobyerno para idiin ang Vice President na si Sara Duterte matapos ang naging controversial interview ng NBI Director na si Jaime Santiago kung saan di umunay pinaniniwala ang nadulas at ibinuking nito sa publiko na ang may punot dulo ng dahilan kung bakit ipinasubpina si Vice President Sara Duterte ang First Lady na si Liza Araneta Marcos. Pinuputakte ngayon ng samot-saring komento sa social media ang naging controversial interview ng sariling direktor ng National Bureau of Investigation na si Jaime Santiago kung saan sa isang programa ng veteran journalist na si Ted Filon. Tila nadulas ito at nabanggit ang pangalang First na tila pinaniniwalaan ng maraming netizen na ito'y tumutukoy sa unang ginang na si Liza Araneta Marcos na di umano'y promotor raw ng panggigipit kay Vice President Sara Duterte. Ito ang naging sentimiento ng taong bayan sa naging viral vlog ng well-known DDS na si Banat Bay, kung saan tahasan itong sinabi na mukhang mahihirapan ng araw i-deny pa ng NBI Director na si Jaime Santiago ang mga akusasyon ng maraming netizen at kanilang suspetsya na wala raw talagang ibang taong nasa likod ng panggigipit kay Vice President Sara Duterte kundi ang mga Marcos at Romualdez, partikular na ang unang ginang na si Liza Araneta. Panoorin ang full video kung saan booking na at hindi na may tatanggi pa ng NBI Director na si Jaime Santiago ang akusasyon ng maraming netizen na isang makapangyarihang tao ang nasa likod ng di umano'y panggigipit kay Vice President Sara Duterte. Suspetsa ng maraming tao, tumama na ang unang ginang ang siyang tila posibleng nasa likod ng lahat ng paninira at di umano'y akusasyon kay VP Sara. Intro pa nga lang po yan ni Showbiz Fanatics, mga tagapanood. Talagang idinidiin na po na nadulas po si First Lady Lisa Marcos na siyang dahilan talaga ng panggigipit dito kay VP Sara Duterte. Talagang nagtulong-tulong na po ang buong Marcos at Romualdez. Sa bagay, magkamag-anak po sila neto ni Lisa Marcos, mga taga-panood, itong si Romualdez. Kaya talagang magtutulong-tulong sila para lang hindi po maalis sa kapangyarihan. At talagang yung pinakamatinding kalaban nila pagdating ng panahon ay yun talaga yung dinidikdik nila, mga taga-panood. So ituloy po natin at panoorin natin mismo yung video kung paano di umano nadulas ang NBI Director na si Jaime Santiago patungkol kung sino ba talaga ang may dahilan kung bakit isisubpina ang VP Sara, ang ating VP Sara Duterte, di ba? At talagang nilinaw po dito, sinabi po nila doon sa vlog po ni Banat Bay na mukhang si Liza Araneta o ang First Lady natin na si Liza Araneta Marcos ang may dahilan o punot dulo ng lahat ng panggigipit dito sa ating VP Sara Duterte. Ito po yung full video, mga tagapanood. Narito panoorin ang full video. So meron pong pagpapaliban dito po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara. Ito hubang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa hong palugit na isa pa?
Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si Sino? Tinatanong dito, ano yung tinatanong? Ano daw ba ang mangyayari? Kung sakasakali. Ibig sabihin, hindi ho nakadepende kay BP Sara Duterte, ha? Pero tingnan ninyo yung kabig niya. Ulitin natin. Ito po. Malinaw na malinaw. Po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara, ito hubang December 11 yung pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po. Tinanong, ito bang imbitasyon nyo? Kasi hindi nga sumipot si BP Sara noong una. Ito na ba'y huli ninyong imbitasyon kay BP Sara Duterte? So, walang yung sagot, nakadepende ho sa otoridad. Nakadepende ho kay direktor. Nakadepende ho sa boss ni direktor. Hindi ho nakadepende kay BP Sara Duterte. Pero tingnan ninyo yung sagot ni NBI director, ha? O meron pa hong palugit na isa pa? Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si ano? Kung may pasabi daw anong pasabi? Si Pers? Anong Pers? Sinong Pers yan? Dito booking na booking. Kung may pasabi si Pers, ito yung word na ginamit niya, pasabi, ibig sabihin may utos. Pasabi. Kung may utos, may pinasabi, si first, biglang binawi niya, sinabi niya, si Vice President. si Vice President. May pasabi si Vice President. Si Vice President ang magdidesisyon tungkol doon sa kanyang response ninyo. Kasi yun ang tinatanong ni Ted Filon eh. Ano ang gagawin ninyo, NBI Director? Kung sakasakali, hindi pa umatin sa 11 si BP Sara Duterte. Tapos ang sagot niya, depende kung may pasabi si Vice may pasabi si Vice President. Siya ang nagdesisyon kung anong gagawin nyo. Ay, nabuking kayo dito. Wala, mga tagapanood, finish na talaga. Doon pa lang talagang wala na. Panigurado, sureball na yun mga tagapanood. Wala nang kaduda-duda na talagang yung si First Lady Lisa Marcos ang dahilan ng pagkakaroon ng subpina nitong ni Vice President Sara Duterte. Kahit anong gawin yung paligoy-ligoy nito ni NBI Director Jaime Santiago, wala, booking na po siya mga tagapanood eh. Ito, bilib pa naman sana ako rito sa NBI Director na ito kasi bago naging NBI to, isa muna tong pulis mga tagapanood at napakahusay na ito. Ginawa pa nga pelikula yung buhay na ito na pinagbidahan noon ni Bong Revilla, si SPO4 Jaime Santiago. Yun po yung niya mga tagapanood. Kaso ito ngayon naging na lang sunod-sunura na lang sa First Lady. Alam naman po niya na mali yung gagawin ng First Lady. Sinusunod niya po rin. Hindi ko alam mga tagapanood kung nabayaran or ano man. Basta hindi ko naiintindihan kung bakit alam niya namang mali yung gagawin niya. Talagang sinusunod niya. Hindi po ba mga tagapanood? Kitang-kita dito sa sinabi niya, di ba? Kung may pasabi si Vice President daw, BP Sara Duterte. Bakit si BP Sara ang magpapasabi? Sila nga po yung nag-iimbita eh. Sila nga po yung magpapapunta kay VP Sara doon sa opisina nila dahil ipapatawag nila. Bakit si VP Sara ang magsasabi sa kanila? Di ba? Booking na booking po mga tagapanood. Kayo po, ano po yung masasabi nyo tungkol sa balitang ito? Mga tagapanood, komento nyo lang po dyan, pag-uusapan po natin yan. So yun lang po mga tagapanood, may nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi pa kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood at inyong babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.